tayo ang pinaka direkta na mahirapan kasi wala Darating ang araw, mga kaibigan, kapag talagang napabayaan yan, na hindi natin na-assert yung ating karapatan dyan, mga kaibigan, darating ang araw, lahat ng isda na kakainin natin, imported. Wala na tayong makukuhang isda, imported na lahat. Kasi guys, diyan sa Baho de Masinloc, diyan sa mga isla natin na yan, diyan kasi yung marami talagang mga isda. At hindi lang yan, mga kaibigan, may mga dito sa mga teritoryo natin dyan, katulad na lang, Recto Bank, pinapakialaman na rin ng China. Mga kaibigan, Recto Bank na sobrang lapit na lapit sa atin. Na halos paggising mo sa umaga, pag tanaw mo sa bintana, andyan ang Recto Bank, mga kaibigan. Napakalapit niyan. Pero inaangkin na ng China, ang daming langis Ang daming oil at ang daming natural gas. At dyan, mga kaibigan, may kasunduan dyan si Duterte at si Xi Jinping na magdidig daw ng oil. Joint exploration daw. Joint. Mga kaibigan, sabi nga ni PBBM, hindi pa pwede yun. Atin yan. Bakit ka makiki-joint exploration? Gusto pa nila 50-50? Atin yan. Kung meron mang makikinabang dyan, tayo yun. Walang iba. May mga kaibigan, ang laki-laki na nga ng China. Ang laking bansa ng China. Tayo, maliit lang tayo na bansa. Pero biniyayaan lang tayo ng Diyos ng sobrang napakayaman ng mga natural resources sa ating exclusive economic zone. Kaya nga, exclusive economic zone. Economic. Nakasalalay dyan yung ekonomiya natin. Mga kaibigan, ganyan yung biyaya na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Napakayaman ng ating EEZ. Pero eto, meron tayong dating Pangulo na ipinamimigay lang. O ipinamigay na nga yata. Kasi eto na inaangkin na ng China. Diba? So, yan mga kaibigan, delikado talaga yan. Kaya alam nyo, diba, ayon sa pag-aaral, no, 72% ng mga Pilipino nagsasabi na kailangan ipaglaban natin ang West Philippine Sea. Yes, mga kaibigan, majority of the Filipino ay nagsasabi na ipaglaban natin ang West Philippine Sea. In fact, mga kaibigan, kanina nag-search ako, hindi lang pala ngayon, mga kaibigan, na ang majority ng mga Pilipino ay determinado na ipaglaban. Kaya sa panahon pa pala ni Duterte. Sa mga research, 2018, ang mga research, mga kaibigan, ang mga survey, lumalabas na 70, 80%, 65%, or 70% ng mga Pilipino ay gustong manindigan sa West Philippine Sea. 2018 pa pala yun. Pero bakit hindi yata pinakinggan ni Duterte yung clamor ng mga Pilipino na ipaglaban ang West Philippine Sea? Diba? Hindi niya pinakinggan ang mga Filipino. Pangulo siya ng Pilipinas. Supposed to be, pakikinggan niya dapat yung mga hinaing ng mga Filipino. Ipaglaban ang West Philippine Sea. Pero anong ginawa niya? Nakipag-agreement siya sa China. So, dalihan natin yung agreement niya. Mga kaibigan, ano na ba yung kay Panelo? Diba sabi ni Panelo, wala daw agreement. Pero mga kaibigan, lumabas, meron palang agreement, no? Siya mismo ang nagsabi. Natin Sir, in short, what we want is for the Philippines and China to fish or exploit the country's EEZ peacefully, as we want to protect the lives of Filipino fishermen. Yes, of course. We want peace in that region. We don't want our countrymen who are fishing there to be subject of any assault, and of we any should injury, be fine. of anything that is contrary to basic decency. And we should be fine with the Chinese presence in our EEZ in that respect. We should what? We should be fine with China. Fine? We should be fine with Chinese fishermen exploiting our EEZ. Well, that's part of the agreement of the Alright. president. In order not to trigger any
armed conflict between the two sides. Okay, that's the whole point, sir. Thank you, sir. See? Oh, ang tanong ng reporter, magiging okay lang daw ba sa atin? Yung hindi niya naintindihan yung fine, no? Magiging okay lang ba daw sa atin na eto pinapayagan natin ang mga Between the two sides. Chinese, That's the whole point, sir. Thank you. mga Chinese fishermen na i-explore, mag-fishing dito sa ating EEC. Anong sagot ni Panelo? That's the part of an agreement. Part daw ng agreement yun. Napayagan yung mga Chinese na mag-explore, na mangisda sa ating EEC. Para daw hindi matrigger yung gulo. See? Nakita niyo kung gaano kaduwag si Duterte? Para daw hindi matrigger ang gulo. So, okay na kahit na mag-fishing sila doon, kahit na kung anong gawin nila sa ating territory, okay lang. Basta wag lang magkagulo. Kita nyo? Napakaduwag. Mga kaibigan, yun sa ating konstitusyon mga kaibigan, na ang isang Pangulo ng Pilipinas, katungkulan niya na protektahan ang ating mga teritoryo, ang ating mga soberenya. Pero dyan palang hindi nagawa ni Duterte. At eto, sa panahon niya mga kaibigan, nakipag-agreement pa talaga siya. Na eto, okay lang kayo na pumasok dito, okay lang na mag-fishing kayo, na kung anong gawin nyo dyan. Kaya naman pala pinagkukuha yung ating mga bahura. Di ba yung ating mga clam? Kinalbo, mga kaibigan. At yung ating mga isda. At pinagtataboy-taboy pa nila yung ating mga fisherman. Biro mo, nagkaroon na nga sila noon sa panahon ni Duterte ng ganitong agreement. Pero mga kaibigan, yung ating mga fisherman ay hinaharas pa rin. Diba? Meron na nga silang agreement na ganito pero hinaharas pa rin sila. Kasi, mga kaibigan, ang China, hindi po sila nagiging kontento na meron silang ka-share dyan sa ating soberenya sa West Philippine Sea. Hindi po sila kontento. Greedy po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, para makipag-agreement ka sa China ng ganito, mga kaibigan, dito applicable yung sinasabi ni Sara Duterte na agreement with the devil. Ito yun. Di ba nung nagreklamo siya noon sa peace talk ni PBBM na ang agreement daw na pinasok ni PBBM is an agreement with the devil. Pero ngayon mga kaibigan, dito natin maa-apply. Dito sa agreement na ginawa ni Duterte with Xi Jinping, ito talaga ang agreement with the devil. Dahil may agreement na nga sila na ganito, pero hinaharas pa rin nila ang ating mga mangingisda noon at hindi nakakapangisda. And even, sabi ni Roque, noon nakakaranas din daw sila ng water cannon, yung ating mga Coast Guard. Pero bakit hindi natin nalaman? May nalaman ba kayo mga kaibigan na binalita na yung ating mga Coast Guard noon ay hinaras with water cannon? Wala tayong nalaman na ganon. Kasi nga, during the time of Duterte, ay itinatago. Tinatago nila kasi nga takot na takot si Duterte. Urong ang kanyang bayag. And even mga kaibigan, yung kanyang defense secretary, si Delphine Lorenzana, ito na. Alam niyo ba mga kaibigan na ang defense secretary niya, si Delphine Lorenzana mga kaibigan, eto ang sabi niya, takot ang Pangulo na ma-offend ang China pagkatapos itong talunin ng Pilipinas doon sa Hague. Plano ko rin sanang magpadala ng maliit na puwersa sa Scarborough Shoal para paalisin ang mga inchik. Ngunit hindi ko itinuloy dahil nais ng Pangulo na soft landing lamang ang approach ng gobyerno sa pagkapanalo ng Pilipinas laban sa China. Delphine Lorenzana, Secretary of Defense. Ayan. So mismo siya nagsabi mga kaibigan na gusto rin, naalala ko nga ito mga kaibigan dati, gusto rin talaga ng AFP na ipaglaban ang West Philippine Sea. Hindi, mga kaibigan, sa totoo lang, hindi naman duwag ang ating mga AFP. Alam niyo ba ang AFP natin, ready silang mamatay para sa bayan. Ganyan po ka-nationalistic, ganyan po ka-patriotic ang ating mga AFP na ready sila mamatay para sa bayan. Pero, anong magagawa mo kung ang inyong commander-in-chief ay duwag? Kita nyo? Defense Secretary ni De Gionyo gustong magpadala ng puwersa
sa West Philippine Sea para itaboy ang mga Chinese, pero hindi niya magawa dahil ang kanyang commander-in-chief ay ayaw. Dahil naduduwag, dahil sinabihan lang ni Xi Jinping na magkakagulo tayo, ayun, naniwala na kaagad, nagigirahin. Mga kaibigan, ang bilis matakot, ang bilis umurong ng bayag ni Digonyo. Na, sabi ko nga sa inyo, di ba, gigirahin. Yan ngayon yung sinasabi ng mga, ng mga DD-shits, kasama pa si Super Tae. Kilala niyo si Super Tae, no? Na nagpapanggap na Marcos, na ginagamit pa rin niya ang apelyido na Marcos, pero Super Tae Duterte. No? So, mga kaibigan, yan ang sinasabi nila ngayon na, oy, malapit na tayo sa gera, gigirahin tayo dito, mapupulbos na tayo. Hello? Kung ang China ay talagang manggigera, hindi sila gagamit ng water cannon. Hindi sila gagamit ng laser. Gagamit, ayan mga yan, ng armas. Pamuksa. Pero hindi nila ginagawa. And even, sabi ko nga sa inyo, babalik ko na naman, ang Taiwan, sa kanila talaga yan. Kung titingnan natin yung history, kanila talaga ang Taiwan. Pero ang Taiwan, naninindigan that they are a sovereign nation na hindi sila magpapasakop sa komunistang China. Pero, lagi silang pinagbabantaan. Gigirahin. Hindi naman sila ginera. Maliit na bansa yan. Malapit na malapit yan sa kanila. Bakit hindi ginigera? Tayo pa kaya gigirahin? Isang archipelago na malayo-layo naman tayo sa China. Tapos, meron pa tayong Mutual Defense Treaty with America na kinatatakutan ng China. Mga kaibigan, takot po ang China sa Amerika. Plus, meron pa tayong Japan. Tapos, meron pang mga ibang mga bansa na talagang naghahayag ng suporta sa atin. 21 countries. Mga kaibigan, kaya nga yan ang ginagawa ng ating Pangulo. Inuutakan niya. Kasi, alam ng Pangulo natin na maliit pa yung ating AFP. Hindi pa natin kaya na mag-isa. Kaya ang ating Pangulo, nakikipag-collaborate siya, nakikipag-mingle siya at talagang pinapalakas yung ating AFP, no? Kasama yung iba-ibang mga bansa, lalong-lalo na yung ating big brother, ang Amerika. At habang ginagawa ito mga kaibigan, habang nandyan yan, patuloy nga na pinapalakas yung ating sandatahang lakas, nagiging deterrent ito sa China. Yan ang nagiging dahilan kung bakit hindi sila nakakaporma ngayon. Na sabi ko nga sa inyo, ang main aim ngayon ng China is to expand their territories in the West Philippine Sea. Yan talaga yan mga kaibigan kasi greedy nga sila, hindi sila nakontento doon sa mga military bases na kanilang itinayo dyan sa Mischief Reef na yan. Hindi sila kontento mga kaibigan. Gusto nilang magtayo pa. Kaya pinapatanggal na nila yung ship natin. Yung BRP Sierra Madre. Kasi nga, gusto nilang mag-expand ang kanilang military bases. At hindi nila magawa yan kasi ang ating Pangulo ngayon, mga kaibigan, ay collaborate at talagang mas pinalalakas pa yung ating ugnayan sa iba-ibang mga bansa, lalong-lalo na sa Amerika. Kaya takot sila ngayon. Hindi nila magawa yung kanilang mga gustong gawin. Ang pagsakop sa ating mga isla. Yan ang hindi ngayon naiintindihan ng mga DD-sheets. Ang naratibo ng mga DD-sheets ngayon ay tuta daw tayo ng Amerika. Tuta daw tayo ng Amerika at tayo daw ay nakikisali sa away daw ng Amerika. Yan ang kanilang naratibo ngayon. Tapos yung mga DD-sheets naman, yung mga tanga ng mga Pilipino, ng mga bugok ng mga Pilipino, ng mga walang alam, naniniwala naman sila na talagang, ay ito away ng Amerika, ay bakit huwag tayo sumali, ay tuta ang Amerika, si PBBM. Meron pa silang pinapalabas ngayon na si PBBM daw mga kaibigan, kaya daw nagpapakatuta sa Amerika kasi daw, meron daw hidden agenda si PBBM na ililigawan daw yung Amerika para makuha daw yung naka-freeze na asset. Kita nyo na, no? Grabe talaga itong mga DD-sheets. Grabe talaga sila gumawa ng mga black propaganda. Lahat talagang gagawin nila para sirain ang ating Pangulo. Kaya kung naririnig nyo na yan, guys, huwag na kayo dyan maniniwala kasi yan ngayon ang kanilang naratibo.
no, na kaya daw nagpapakatuta daw si PBBM para daw makuha yung asset natin. Yung asset nila, yung Marcos Wealth, para daw makuha. Shamsia Duenas Agapito, matapang lang pala si Duterte sa kapwa Pilipino. Correct po. Matapang lang siya sa kapwa Pilipino. Kita mo yung Pangulo natin, no? Pangulo natin, ng Pilipinas, sasabihin lang niya na, second year college ka lang. Pumunta kayo na sa Malacanang. Wala kayong alam. Putang ina. Pangulo natin yun, Pangulo ng Pilipinas. Pinagmumura niya. Diba? Grabe mga guys, At ito pa mga guys, nakakalungkot isipin, na yung pagmumura ni Duterte, ang dami-daming nahawa at kasama pa dito yung mga bata. Wala talaga siya magandang naidulot sa bansa, no? Pakita ko sa inyo yung ni Duterte. It's the whole point, sir. Thank you. Okay. It's the whole point, sir. Thank you, sir. It's the whole point, sir. Thank you, sir. Okay, may follow up? Ito. Putang ina, wala kayong alam lahat. Ikaw, putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college ka lang. Putang ina, wala kayong alam lahat. Ikaw, Ang sama pakinggan, di ba? Di ba mga guys, ang sama pakinggan, no? Yung may mura ng mura, palamura. Ang sama, di ba? Gustong-gusto ng mga DD-sheets. Kapag nagmumura si Duterte, alakpakan sila, hiyawan sila mga guys. Tuwang-tuwa sila sa Pangulo na nagmumura. Kaya nga ayaw nila kay PBBM Alam mo mga guys, isa lang ang pwedeng gawin ni PBBM para makuha niya ang puso ng mga DD-sheets. Magmura siya. Natitiyak ko yan. Pag si PBBM nagmura, ay natitiyak ko. Talagang yan sila. Papalakpakan yan. Magugustuhan nila si PBBM kapag nagmura yan si PBBM. Kaso wala Hindi mo talaga mapapamura si PBBM. Mga kaibigan, narinig niyo ba nagmura ang Pangulo? Kahit noon pa mga kaibigan, never ko narinig nagmura ang Pangulo natin. Sa totoo lang, never ko siya narinig na nagmura. Ito. Ang sakit sa tenga nito, Ito, tingnan mga kaibigan yung resulta ng pagmumura ni Duterte. Ayan, pakita ko sa inyo ito. putang ina, wala kayong alam lahat. Ikaw, putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second. Putang ina, wala kayong alam lahat. Ikaw, putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college ka lang. Hindi ka magagawa. Duterte legacy. Ang mga bata nagmumura. Nakikita Pangulo tuwing nagsasalita ang Pangulo. Mura ng mura. Mga kaibigan, nung nag-aaral ako noon, elementary ako. Pag mga kaibigan, may mga time na kailangan mong manood ng yung mga tungkol sa mga ginagawa ng Pangulo, speech ng Pangulo. Tapos yan, mapapanood ng mga kabataan. Yung Pangulo, nag-i-speech, puro mura. Kaya yung mga kabataan, talagang eto talaga Duterte legacy. Yung mga kabataan, ang lulutong magmura. Diba? O, kayo, gusto nyo ba ganyan yung anak nyo? Tapos, kamukat-mukat mo, kayo na yung mumurahin. Diba? Sinasabing to ako, taga Mindanao ako, mga kaibigan, no? Sabi ko nga sa inyo, taga Mindanao ako. Napansin ko lang to, no? Sa pamilya namin, particularly sa pamilya namin, tapos sa mga kamag-anak namin. Sa amin mga kaibigan, sa pamilya namin, no? Yung immediate family ko, mother ko, father ko, tapos kaming magkakapatid. Hindi kasi kami pinalaki sa mura. Hindi kami pinalaki ganon sa mura, yung nagmumura. Pero yung aming mga kamag-anak, no? Yung mga pinsan,
may mga pinsan kami na talagang simple lang sa kanila ang pagmumura. Pero may mga pinsan din naman kami na sabadista. Yan. Na hindi sila, katulad din sa amin, hindi sila, yung walang mura-mura, hindi sila pinalaki sa pagmumura. Pero marami din kaming pinsan na parang mga Duterte kapag nagmura. Pero yung pamilya namin, immediate family ko, mother, father, tsaka mga kapatid, hindi po kami pinalaki sa ganyan, mga mura-mura. No? Kaya, dati talaga, pag naririnig ko si Duterte, parang sakit sa tenga. No? Pero later on, mga kaibigan, napansin ko, minsan, di ba, pag nagmumura na rin ako dito sa page ko, minumura ko na rin siya. Yung kapag everyday nakakarinig ka na nagmumura, minsan parang magiging natural na lang sa'yo na may nagmumura. Pagkatapos, kamukat-mukat mo, naririnig mo na sarili mo, nagmumura ka na rin. Diba? Paano na lang kung out of control ka? At least ako, malaki na ako mga kaibigan at alam ko, tinuturo ko sa school, bawal magmura. Kaya yung pagmumura ko, ginagawa ko lang paminsan-minsan. Katulad ng paggalit na galit ako kay Duterte. Pero mali pa rin yun, mga kaibigan. Mali pa rin ang pagmumura. In the first place, kapag galit ka sa tao, hindi mo dapat mumurahin. Sabihin mo sa kanya ng maayos kung ano yung kinagagalit mo sa kanya. Huwag mo mumurahin kasi unang-una sa lahat, wala kang karapatan na murahin ang kapwa mo tao. Dahil unang-una, hindi mo naman yan pinapakain. Diba? Hindi naman ikaw nagpapakain sa kanya. Anong karapatan mo para murahin siya? Diba? Foul yun, mga kaibigan. Para sa akin, yun ang pinakamalaking foul, no? Nakakaano yun eh. Ano ba tawag doon? Nakaka-turn off na merong tao na magmumura sa'yo na hindi ka naman niya pinapakain, hindi ka naman niya pinapasweldo pagkatapos mumurahin ka. Diba? Bawal ang mura sa school dati, kaya nga legacy niya, mura. Opo, correct. Legacy talaga. Duterte legacy talaga to. Mura. Siya po ang naging dahilan kung bakit marami ngayong mga kabataan nagmumura. Dahil talaga yan kay Duterte, no? Huwag na tayong maglokohan dito. Si Duterte talaga ang dyan. Siguro mga didishit dito sabihin, ay, hindi naman. Pero si Duterte po talaga ang dahilan kung bakit maraming mga kabataan nagmumura. Ami Rusul, hello, Ma'am Pretty, Admin Rich watching here, Solid PBBM. Salamat po, Ami Rusul, no? Margie S. Espeno, gandang hapon sa lahat. Gandang hapon rin po, no? So, ano pa mga kaibigan, no? Okay. So, yan nga yung napag-usapan natin tungkol dyan, mga kaibigan, ha? Tapos, nakakarindi talaga itong si Digonio. Pagkatapos, mga kaibigan, napansin ko dito sa kanyang, parinig ko sa inyo, dali. Napansin ko dito sa kanyang sinasabi, no? Sino ba yun? Yung kanyang speech, mga guys. Dali. Dali, yung speech na, yung ito. Napansin ko dito sa kanyang speech, meron siyang sinasabi dito sa bandang unahan yun eh. Dali May sinasabi siya dito mga guys na nagbago yung control, no? Sa control of power ba yun? Sa South China Sea. Dali Ito. Pakinggan natin We would also like to We are calling for this conference Dali after April 14, is that tomorrow? Mamayang gabi yung nila guys, yung rally. Doon ang rally. At may inaabangan pa ako na yung pinakakal ko yung aming nose doon sa foreign affairs, foreign policy during my time. But let me be very clear on this. We have not conceded anything
to China. There might have been exchange of control over the China Sea. Pero Mga kaibigan, narinig nyo? Narinig nyo yung sinabi niya? Dali, basahin ko muna. Villegas S. Cherilyn, noong 1970s, 80s, hindi pa alam ng mga bata magmura. Pero noong panahon ni Digong, kinikilabutan ako sa mga bata, malutong na magmura. Correct po. Tama kayo dyan. Sa amin, bawal magmura. Dudugo ang bibig, kaya hindi ako sanay magmura. Correct po kayo. Ganon din sa amin. Pag magmumura ka, ano yung bibig mo? Sasampalin. Talagang dudugo talaga yan. Ganyan din po ang ano namin, yung parang discipline po namin. Kaya wala pong nagmumura, no? So, tingnan niyo mga guys yung sinasabi ni Duterte, sabi niya, pero those were really territorial in nature. sinabi niya. China Sea. Paano? Through this. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the China Sea. Sandali mga kaibigan, kasi contradiction kasi yung sinasabi niya, nagko-contradict yun eh. Yung wala daw silang isinuko. Open! Dali. Ay, saglit. Ito. Yan. Saradin mo Dala mga guys kinuha lang yung naiwanan kasi. Okay, so yung mga kaibigan ang sinabi kasi niya dito, wala daw isinuko, no? Walang sinuko na teritoryo, parang gano'n. Pero nagkaroon daw ng exchange of power in the South China Sea. Exchange of power in the South China Sea. So kung titingnan natin mga kaibigan, nagko-contradicto eh. Yung sinasabi niya na wala daw isinuko na isla. Pero nagkaroon daw ng exchange of power in the South China Sea. Contradiction yun mga kaibigan. Kasi kung sasabihin mo na wala kayong isinuko na kahit anong territory, pero nagkaroon ng exchange of power na kung noon tayo yung nagko-control. Exchange of control of power. Mga kaibigan, exchange of control of power. Yan nyo ulitin natin. China Sea. Pero those were really. Exchange of control of power. But let me be very clear on this. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the China Sea. Oh, kita niyo. Meron daw exchange of control over South China Sea. So, yun ang pagkakasabi niya pala, no? Meron daw na may nangyari na exchange of control in the South China Sea. So, ibig sabihin mga kaibigan, kasi yung ating inaangkin, yung sa loob ng ating EEZ, 200 nautical miles, yan mga kaibigan ay nasa loob ng South China Sea na tinatawag. Hindi po ibig sabihin South China Sea ang tawag dyan, ay sa China na yan, no? Katulad po ng Indian Ocean. Merong Indian Ocean, malaki po yan. Hindi po ibig sabihin na Indian Ocean yan ay sa India yan. Tawag lang po yan, no? Mga maraming taon nang nakakaraan, hindi po yan China Sea, kundi South Sea. No, yan po ang tawag dyan. Pero over the years, naging China Sea, no? So, yan po dyan sa China Sea na yan, mga kaibigan. Andyan po yung kanilang tinatawag na 11-dash line. Diba? Anong una? 9-dash line eh. Sa 9-dash line pa nga lang apektado na tayo. Tapos ginawa nila 10-dash line. Doon pa nga lang apektado na tayo, diba? Lalo na yung 11-dash line. So, yung atin pong EEC ay pumapaloob po ngayon na nasa loob po yan ng South China Sea na tinatawag. Pero hindi po ibig sabihin ay kanila yan, no? Ulitin ko, pangalan lang yan. So, andyan po yung 200 nautical miles na
ating exclusive economic zone na according to the UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea, na lahat po ng mga bansa meron pong tinatawag na EEZ.